Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Senator Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao. Gayun din sina Senador Robin Padilla at House Speaker Martin Romualdez. Mga kabayan, sa kabila ng kaliwat kanang pag-atake ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez Jr. dito kay Vice President at DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte, laking sampal at kahihiyan ang inabot ni Romualdez matapos manguna sa survey sa pagkapangulo itong si Inday Sara at nakakuha ng 42% kung saan ay malayong-malayo sa nakuha ni Romualdez na 0.4% lang. Matatandaan na nagtrending at usapin sa social media ang bangayan ni Romualdez at Inday Sara matapos tanggalin ng Kamara ang confidential fund ng Vice Presidente at gamitin ni Romualdez sa kanyang isinusulong na People's Initiative para sa pag-aamyenda ng charter change. Dahil dito nagbigay ng komento ang isang kilalang vlogger at supporters ng mga Duterte at sinabi nga nakakahiya lalo ang ginawa ni Romualdez dito kay BP Inday Sara. Kaya dapat sigurong mag-resign na siya bilang Speaker of the House. Alam mo, pagka ganyan yung percentage mo sa survey, kung ako magre-resign na ako niyan. Isipin mo, ginawa mo ng lahat, di ba? Ginawa mo ng mamigay ng mga ayuda. Kaliwat kanan ng laki ng mga tarpaulin mo. Tapos, 0.4%, anak ng tutsa. Anak ng tutsa, ano? Samantala, nagbigay naman ng reaksyon at sama ng loob itong si former Executive Secretary ni Pangulong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez dahil sa mga iba't ibang issue noong nasa administrasyon pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Rodriguez, tila hindi na niya nagugustuhan ang pamamalakad ni PBBM dahil tila sa First Lady na ang nasusunod at nagbibigay ng basbas sa Malacanang sa halip na si PBBM na inihalal ng taong bayan. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto. Hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President or to the First Family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. Dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pag-angat ni BP Sara at biglang pagbagsak naman ni Romualdez sa survey, dapat na ba talagang manahimik o mag-resign na lang si Speaker Romualdez bilang delikadesa sa taong bayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sensya na kayo, kailangan kong bagitin ito dahil ako'y nananahimik na pilit niyo kung hindi nadamay sa marites ninyo. There is such a thing as my right to defend my honor, to defend the honor of my family. Meron kong ganun. At kung sa inyo, wala nang ganyan. Sa pamilya ko, sa aking mismong bahay, buhay po yan. And I will defend my family, I will defend their honor, I will defend my honor. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Sa 3,000 respondents edad 18 pataas sa buong bansa, 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Pangalawa sa pwesto si Senator Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Leni Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao. Gayun din sina Senador Robin Padilla
at House Speaker Martin Romualdez. Tinan mo, 42%. Pangalawa sa pwesto si Senator Si Tulfo, 17%. Ang layo, 42% to 17%. Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Ang layo ng agwat, from 42 to 17 to 10%. Lenny Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Amy Marcos Naku at po. dating Senador Manny Pacquiao. Naku po. Gayun din sina Senador Robin Padilla Naku. at House Speaker Martin Romualdez. Grabe, Mantakin mo, ganyan. 0.4%. Putang ina. Kung ako dyan, magre-resign na lang ako. Alam mo, pagka ganyan yung percentage mo sa survey, kung ako magre-resign na ako niyan. Isipin mo, ginawa mo ng lahat, di ba? Ginawa mo ng mamigay ng mga ayuda. Kaliwat kanan ng laki ng mga tarpaulin mo. Tapos, 0.4%. Anak ng tutsa. Anak ng tutsa. Kung ganyan na ba, ano ba namang klaseng yan? Di ba 0.4%? Mantakin mo, ha? Ito, tanongin ko kayo. Kung kayo, ginawa mo ng lahat at 0.4% pa rin. Hindi, ito seryosong tanong ko ito. 0.4% ka pa rin. Ginawa mo ng lahat. Ang tanong ito, anong gagawin mo? Isipin niyo yan. The best niyan, baguhin mo yung konstitusyon, tapos gawin mong parliamentary para maging prime minister ka. Kasi ang prime minister, hindi binoboto ng taong bayan. Ang bumoboto sa prime minister, yung mga tawag doon, mga representante rin. Sila assemblyman, yon. Sila yun sino ba yung mga assemblyman na maaaring pumosisyon kung sakasakali? Baka mga congressman. Diba busog yung mga lintik na yan. Mga mukhang pera yung mga yan. Busog na ngayon yung mga congressman na yan. So naturalmente, talagang gusto nila yung assemblyman, yung kanilang prime minister, walang iba kung hindi si Tamba. Diba Alam mo, yan ang dapat mangyari dito. Speaker Romualdez, dapat po talaga mawala na ho yan sa pong bayan. Alam mo kasi, kitang-kita sa kanya yung kaplastikan. Di ba? Ang plastic niya yung umingiti-ngiti pa. At saka unang-una, ito ang tanong dyan. Ano ba ang nagawa nito ni Speaker Romualdez doon sa pinaka-main work niya, pinaka-main na trabaho niya? Yung pagiging representante ng lugar niya. Di ba po ang sabi nga nila, yung lugar nga na nila yan, hindi umaasenso kahit sila ho ang naandyan pa noon pa. Kahit mga Romualdez ang paikot-ikot ang mga namumuno dyan, walang nangyayari dyan sa Tacloban. Diba? Yun ang totoo. Hindi kahit nga nung panahon na nagkaroon ng bagyo dyan, hindi daw nga naramdaman yung yung Romualdez na yan. Isipin nyo, sa Davao, diba ang lagi nila sinasabi, ayaw namin maging presidente ang aming mayor. Kasi ayaw namin mawala siya sa amin. Diba Yun ang sinasabi. Ayaw na ng mga taga Davao na mawala yung kanilang mayor. Kasi nga, mahusay. Diba? Ganon nila kamahal at ganon nagtatrabaho. Alam mo, sobrang nakakaingit sa Davao. Ang linis at nakakabuisit, ang linis ng Davao. Ang linis at ang ganda-ganda. Ang bihira ako. Sa Tacloban, nangyari. Ilang dekada na namumuno ang pamilya nito ni Romualdez, wala namang nagawa. Diba? Yun ang totoo . Diba si Tambaloslos din sa lugar ni Digamo? Oo, siya yung naging caretaker. Mantakin mo, tinanggal nila si Tebes, tapos ginawang caretaker. Etong Romualdez na to, ano nangyari? Puntahan ninyo yung mga sugalan doon. Napunta kanino yung mga sugalan doon?
nawala kay Tebes, nakapunta lahat doon sa kalaban ni Tebes. Paano mananalo yan maging presidente? Kung dyan pa lang, wala nang kwenta. Doon pa lang sa lugar nila, wala na hong may gusto sa kanya. Diba? Tapos, gagawin mo pang presidente. Attorney Vic, isa talaga ako sa nalungkot nung time na yon na nawala kayo as executive secretary. Although hindi tayo magkakilala, the reason why nalungkot ako, dahil ikaw po yung kung ako'y visible as a vlogger na supporter nila, kayo naman as spokesperson ni Marcos Jr. From 2016 hanggang sa manalo na nga sila, hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pag-support mo, naging mabuti ka sa kanila, wala po kayong sweldo, which is sinabi nyo po yan. Ano sa tingin mo ba talaga kung bakit ikaw ay tinarget ni Lisa? Kasi based sa interview at doon sa audio na pinarinig ko, malinaw po sa taong bayan na tinarget ka talaga. Ano sa tingin mo ang reason? Bakit kailangan targetin ang isang nagsilbi ng libre kay Marcos Jr., tumulong, naghirap sa kumpanya? Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding reason bakit ginagawa sa iyo to ng not only Liza, pero yung mga nakapaligid sa kanya? I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patutuhanan yun. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan eh. May mga taong gustong ipa-appoint. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto. Hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President or to the First Family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. Dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Wow. Ayoko. Alam ko yun. I refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayoko. Bakit? Sabi ko maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan.